So yun na nga mga kabady, andito tayo mga kabady. Panoorin nyo lang ito mga kabady para makakuha kayo ng konting pamamaraan kapag kayo nagpatong ng mga ganito sa loob ng container na yung ganito yung kargamento masasabi kong maselan dahil hindi ko talaga nakikita kung ano yung laman nito. Kaya siyempre bilang operator mag-iingat tayo para hindi tayo makasira ng kung ano mang maseselan, dahil ang alam ko rito mga mamahalin tong ini-export na to o ini-import. Bilang operator mga kabady, dodoblehin natin to. Simple lang naman pagpasok nito, kahit dahan-dahan lang ipapasok natin ng maayos to. So dodoblehin natin to mga kabady, sisiksik natin to para malagyan pa ng ibang mga cargo o madagdagan pa siya, dahil hindi aalis to hanggat hindi napupuno to. Kailangan siksik talaga to. So kung mapapansin nyo mga kabady, talagang pag-iisipan mo to kapag ikaw nagtrabaho sa mga ganitong warehouse. Iisipin natin agad na kung ano yung laman ng mga binubuhat natin, o maselan ba o hindi naman maselan. Siyempre pagka operator tayo mga kabady, andyan yung pag-iingat talaga. So siyempre yung container, titingnan natin kung mga nakaangat yung sahig, hindi natin pwedeng pagsabayin yan. Siyempre kapag ka-operator ka, alerto ka sa lahat ng nasa paligid mo, sa lahat ng nakikita mo. Katulad yan, dinoble ko nga siya, pwede ko siyang itulak dahil yung sahig niyan malinis. Pwede ko siyang pagsabayin itulak. So pinagpatong ko yan para madagdagan pa yung loob ng van. Siyempre bago umalis dito yan, pinupuno namin yan mga kabady. Isasagad ko talaga yan para malagyan pa ng ibang mga cargo rito. So kung mapapansin nyo mga kabady, puro threads talaga ang pinapasok ko rito. Pinagamitan talaga ng mga ganitong unit o forklift para kapag pinasok mo sa loob ng container, siksik siya o maayos siya. Kaya hindi tayo pwedeng makasira ng mga ganitong klase. Nakasalalay sa ating mga operator yung mga ganitong klaseng trabaho na masiselan. Tulad yan, pinapasok ko yan mga kabady, nasagad ko yan para magkasya. So eto na yung mahaba. So panoorin nyo lang mga kabady paano ko ipapasok yan na itutusok, dahil hindi siya kasya ng balagbag o ng paharap. So ipapasok ko ng nakatusok yan. So siyempre kailangan natin ng mag-aalalay o kailangan natin ng kasama para maiayos yan. Tulad yan, dalawa silang nasa loob, na ipapasok ng maayos, walang kasira-sira, maayos. Medyo kakabahan ka sa mga ganitong klaseng trabaho, lalo na kapag gumagalaw, pag itinataas natin o inaangat natin tong mga ganitong klaseng cargo. So yun na nga guys, sana may